This podcast contains themes and language that may not be suitable for all audiences. Listener discretion is advised. Cripsilog. 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 Okay. Hello, welcome creepers. This is Cripsilog. Patayin sa podcast si Barbara. We are your hosts. I'm Gideon. This is Glenn. Good morning. Happy Thursday! Here in Cripsilog, we talk about creepy stories, murder, true crime, conspiracy theories, and what else, Glenn? Movies, documentaries, mystery stories, and real-life experiences. Ngayon po ay Thursday. It's a slide day. Ano ba ang ginagawa natin sa slide, Glenn? Well, nagbabasa tayo ng mga entries ng ating mga creepers, mga pinadala nila, at di pa natin nababasa itong mga to beforehand. So, kung may nakaka-trigger man, sama-sama tayong ma-trigger. Sinabi ko din pala, damay-damay na to. Ha? Kaya, sinabi ko rin pala, kaya pala natuloy. Sorry. Ay, hindi nyo alam yon kasi nakat. Okay. Ayan. So, before we start, magbasa muna tayo ng extra serving. Ito sabi basahin ko muna. Hi mga kuya, ES lang po. I can proudly say natapos ko na mga slide episode entries as in lahat. Nakaka-proud sabihin. Pinapakinggan ko ang slide episode kapag nasa biyahe, basta mag-isa ako. Kapag mommy is around, pinapalitan ko kaagad yung episode ng normal episode ng Cripsilog kasi mahirap na. Nako, mahal ko kayo yung dalawa palagi. Pwede ba sabihin? Pwede sabihin yung Instagram yan. Sabi ni Chi Butterscotch. Thank you, Chi. Thank you, Chi. And another one, sabi na, wag ko muna sabihin yung name. Update lang daw tungkol doon sa abused housemaids episode. Kasi parang in-interview na rin nila yung iba pang mga tauhan ng family. Tapos binabanggit nga nila doon na yung iba pang mga testimonies nila tungkol nga sa pang-aabuso nila kay Nanay LV Vergara. Diba? Tapos, ayun, todo deny pa din naman yung mag-asawa. So, ayun, shinare ni Ann yung updates tungkol doon and napanood niya sa TikTok nga din yung hearing, di ba, sa Senate. So, maraming salamat. Another one, ito yung kay Mr. X, yung last story natin dun sa previous slide, yung sa may kulam-kulam part. Ayun. Sabi niya, hello again, G-Boy. Sa wakas, napahinggan ko na yung story ko. Doon sa part na naguguluhan kayo, sorry, medyo minadali ko po yung story. Pero what I mean is, pinaalis yung babaeng nakaitim. Pinaalis lang sila sa katawan ko na para makausap ng albularyo. Kasi nung parang nagtawag ng kung ano-ano man yung albularyo, yung babaeng nakaitim, yung unang pumasok sa akin. So, di nila sinaktan. Pinaalis lang nila sa katawan ko para makapasok yung kumukulam sa akin at makausap nila. Oh, okay. So, yung mangkukulam yung pinapasok para, alam mo yun, ma-confront. Kasi yung itim na babae na sinasabi ko na up until now, sumasama sa akin pa rin, pero di ko na lang gaano pinapansin kasi wala namang ginagawa sa akin or sa amin ng partner ko. Okay. So, parang more scary. of tagabantay lang, ganon. Kung wala din, itim eh. hindi ka ginagawa ng masama, pero hindi rin naman tumutulong. 'Di ba? Gusto ba tulungan ka niya? Marami kang alam bit-bit mo ganyan. Sige ako na dyan sa iba. May benefit ba? Ganon. Baka naman, bulungan ka ng number sa loto. Yung mga ganon. Hindi, I mean yung magbe-benefit ka, di ba? Try mo nga, hingan mo. Wala lang. And yung albularyo, masasabi ko lang is dayo yung albularyo kaya hindi ma-interview kasi hindi ko na alam kung nasan na siya. Ayun. Sabi niya, and kanino ba kayo may tanong sa akin or sa albularyo? Thanks, G-Boys. Ayun, sinya sa albularyo, sayang wala na siya. Ay, sayang. Pero yun, sabi ni Mr. X. So, maraming salamat, Thank Mr. you, X. Mr. Yes, X. Napakaganda Mr. X. mong story. And I'm very glad na okay ka na ngayon. And sana hindi ka na ginugulo nung babaeng nakaitim. Diba? Try mo nga utusan. Number sa loto, baka naman. Diba?
Bulog mo rin sa akin. Diba? Maraming salamat, Mr. Okay. X. So, Thank yun ang ating you. mga extra surfing, additional information, or corrections about the previous episodes. Game na ba tayo? Let's Are you go. Let's do ready? this. May Daban mga ako, sir? shoutouts. Hi, G-Boys. It's me, Pesto. Ichika ko lang yung college drama namin noon na nagganap pa rin ngayon every time na magkikita kami. So, it's all started nung first year. Siyempre, pag freshman, minamata mo at kinikilala yung mga kaklase mo. Eventually, nagkaroon ako ng group of friends na super close ko until now. Mostly composed of girls kami and isa lang yung boy. Sa batch namin, may kanya-kanya kaming group or circle of friends. Imagine niyo na lang yung montage ng Mean Girls na pinapakilala ni Caddy, yung mga group of high schoolers na yan. You got your Asians, your cool Your hot Asians, Asians. the weirdo. Ayan. So, merong isang girl, pangalanan siyang si Regina George. Ito si Regina ay pretty girl, maputi, simple manamit, chinita, mahaba ang buhok. Hindi namin siya naging close kasi sa ibang block siya. Pero nag-hello naman kami sa iba't ibang block namin since pare-pareho naman kami ng course. One day, nakasalubong namin si Regina sa hallway. Mag-isa lang siya naglalakad. Ready na sana kami mag-hi sa kanya, pero si ate mo, girl, hindi kami pinansin. Ay? Dire-diretso lang siya sa friend namin na tawagin natin si Karen. Ay, may ESPN kaya tong si Karen. Etong si Karen, super bait at maganda. Kino-consider namin siyang representative ng barkada kasi beauty and brains si Karen. Super great si Regina kay Karen at hindi man lang kami in-acknowledge. Ay, Nang grabe. umexit na si Regina, nagtingin na lang kami at nagtaka. Like, anong problema ni ate? So, time passed and laging ganun na lang yung treatment ni Regina sa amin. Feeling niya, di kami nag-e-exist. May mga theories kaming magbabarkada kung bakit niya kami ini-ignore kasi kahit wala namang kaming ginagawa sa kanya. Over time, na-notice namin, ang pinapansin niya ay yung mga sikat sa school na maganda at matalino. So, alam nyo na, hindi kami kasali. Pangit at bobo kami. Ay, Eme lang. grabe. Medyo may pick me energy tong si Regina kasi may kaklase kami na nanligaw sa kanya. So, lagi silang magkasama. Super sunod lang si baby boy kay Regina. Nakaupo kami noon sa labas ng room after classes. Tapos etong si Regina, nagpapa-cute kay baby boy at ang ingay. And syempre, pinalaki tayong chismosa. So, narinig namin na gustong pagawin ni Regina yung research paper niya kay baby boy. What the fuck? Na-shock lang kami kasi medyo mahirap yun at kailangan may specific topic yun. Anyway, ang ending is nag-away sila at hindi tinuloy ni baby boy ang panliligaw kay Regina. I say deserve. Dahil sa research. Di ko kaya to. Dami. Research ko nga, di ko magawa. Gagawin ko pa yun sa'yo. Ayan. Cut to present day, mga professionals na kami. Nagkaroon na kami ng mini reunion dahil sa seminar na inattenda namin. Habang naghihintay kami ng Grab sa labas ng event, nakita na naman namin si Regina kasama yung friend niyang si Gretchen Wieners na ang father nag-invent ng toaster strudel. Anyway, super kaway sa amin si Gretchen and nag-stop pa nga siya para tawagin si Regina at sabay turo sa amin. And si ate mo, girl, ignore na naman kami. Ay, in this case, harap-harapan na, no? Nakakaloka. Malapit ko na tong sabunutan. Anyway, madami na kaming chika ng mga kabatch na galing sa iba't ibang circle of friends and same treatment nga ang ginagawa ni Regina sa kanila. In conclusion, sana magkaroon na siya ng character development. Sana masaya siya at mabuhay siya hanggang gusto niya. Eme. Yun lang, G-Boy. Sorry na nagbasa. Sana nagbasa siguro ng kwentong to. Thank you for always reading our stories. We love you so much. Love, Pesto. Thank you, Pesto. Maraming salamat, Pesto. Medyo may konting inis siya sa ugali ni Regina. Pero feeling ko may mga tao talaga na once naisip nila na hindi ka nila bet, kahit anong gawin mo, hindi ka na talaga nila bet forever. Na walang dahilan. Medyo annoying lang. Yun nga, na walang dahilan. Or baka may dahilan, hindi lang natin alam. Pwede rin. Or yung associations din, minsan, ay friendly ganito, ayoko na rin dyan. Mga ganun. Oo. Diba? So, I say, Kebs na lang din, di ba? Move on with our lives. Hindi naman, nabuhay naman tayong wala si Regina. So, di ba? Kebs. Sagasaan siya ng bus.
Bahala ka dyan, Pero Regina. yan, oo nga. Yaw mo siya kung ayaw niya mamansin. Ako pa man din pag may nakita ako, nag-pretend ako din na hindi ko nakita. Kasi nahihiya ako. Hindi dahil ayaw ko dun sa tao. Minsan, nahiya ako mag-small talk kanyan. So baka ganun siya. Baka introvert. Apologist ni Regina. Thank you, Pesto. Thank you, Pesto. And another one. Galing tong Curious Cat. Part 1. Hello, itago nyo na lang pa ako sa codename ng Lemon Square. Been listening to your podcast since last year, 2022. Ang galing nyo mag-present ng stories. Pinaka-tumatak sa akin yung Donner Party. Naduwal ako dun sa part na nag-resort sila to cannibalism. Anyway, I'm sharing this scary encounter recently with Grab. Kababalik lang din ng Grab share services nila and limited lang yung oras, mga 12 to 10 p.m. if I recall correctly. So, ayun na nga. This happened nung March lang. It was month-end kaya inabot ako ng gabi sa office somewhere in BGC. Mga 9 p.m. na ako nakalabas ng building. I walked a few blocks kasi nagchichikan pa kami ng workmate sa mga ganap. Then, nag-book na ako kung saan kami tumigil. Iniisip ko nun, wala na traffic masyado kaya okay lang mag-grab share. I waited for the car to arrive. Nung sasakay na ako sa likod, may naunang magbukas ng pinto. It was the other passenger, but there was something off about him. Dahan-dahan niya inilabas ulo niya at sinubukang sumuka. Then he said in a slurred speech, "Ate, sa unahan ka na lang." Ay, mukhang napadami ng inom. Nag-iisip na ako noon na i-cancel na lang pero uwing-uwi na ako and ayoko na mag-antay ng panibago. Saka inisip ko noon, he'll probably just sleep kasi nga lasing na siya. How very wrong I was. Hindi pa man din kami nakalayo, biglang binuksan ni drunk passenger yung pinto habang umaandar at nagtatry sumuka. Yung driver, napapakamot na lang ng ulo. Ako, kinakabahan na dahil baka masagi yung pinto ng sasakyan. Para sa sasakyan yung concern. Ilang beses binuksan ni DP yung pinto habang DP is drunk passenger. Nasa gitna ng kalsada para sumuka kahit wala naman siyang mailabas. Buti na lang nataon na naka-red light. Tumigil siya at nanahimik. Or so I thought. Mga 500 meters na lang siguro papunta sa drop-off point ni DP ay narinig kong may tinatawagan siya. Bigla siyang nagsisisigaw at nagmumura. Acting. Kaya mo yan, Glenn. Ikaw na yan, Gideon. Ito ang contribution mo sa story na to. Pag meron sumagot, ako yun. Pero kung wala, ikaw yan. Sige na. Hello, putang ina mo. Kanina pa ako tawag ng tawag. Sundin mo ako sa baba. Antayin mo ako sa baba. Pupuntahan kita dyan, sundin mo ako sa baba. Putang ina mo, kanina pa ako tawag ng tawag. Ba't di mo sinasagot? Very me. O diba? Ganyan din ako sa office mates. Charot lang. May mga sinisigaw pa siya nun pero di ko maintindihan kasi at this point nahinginig na ako sa takot. Gusto ko nang bumaba ng kotse pero wala din naman akong masasakyan sa part na yun. Huwag yun na lang pabanggitin yung place pero okay. Yung drop-off point ni Kuya. Okay. Nung finally naibaba na si DP, nakahinga na ako. Pero hindi ko napigilang umiyak. Ikaw yan. Nanginginig po ako, Kuya. Sabi ng driver, sorry ma'am. Sige, iyak nyo lang. May ibang nag-book po kasi para sa kanya. Nagtataka nga din ako bakit grab share. Tapos ganyan yung estado niya. Mukhang yung pagkalasig niya ay parang may mabigat na pinagdadaanan. Kinakabahan nga din ako dahil panay ang bukas niya ng pinto ko. Emotional yung driver. Hindi ko alam kung paano ko i-report yun dahil yung passenger naman ang problema at hindi yung driver. Pero nagsuggest na din ako dun sa driver na baka pwede niyang i-report yung nag-book. Pero simula nun, hindi na ako ulit gumamit ng grab share. Kung sino man si drunk passenger, tangina mo din. Hindi naman lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay. Pero hindi excuse para magpakalango ka sa alak at magwawala ka. Kung gusto mong tumagay hanggang mamatay, huwag kang mandamay. At kung nakikinig man sa podcast na ito, sana mapakinggan mo to at tamaan ka ng hiya. Marami pa ako gusto i-share pero ito na lang muna. At sorry na pahaba. Kung mabasa nyo man to, thank you. More power, more blue bills, and more episodes for you guys. PS, topic suggestion ko sana ay yung Irish potato famine pero medyo complicated ata to. Ay, ano ba yun? Ginugoogle ko yung Irish potato famine.
Kasi hindi ko alam kung ano yun. It's the Great Famine ng Ireland between 1845-1852, diseases and emigration that became known as the Great Famine. Main cause, which affected potato crop, upon which a third of Ireland's population were dependent for food. Ayan. So, baka potato na lang ang nakain nila na? Or potato ang nawala? Anyway. And salamat, ang In codename fair ay Lemon Square. in fairness kay passenger, 'di ba sinabihan kanya sa harap kanya kasi baka masukahan kanya, hayop, Oo 'di ba? nga, shit. Imagine kung sa'yo yung word vomit? No, actual Oo. vomit. Hindi ko alam kung 'di ba ang nag-book yung friend niya, hindi ko alam kung Mm-mm. nagtitipid na sige grab share na lang. Ganyan. Bastos din. Oo nga. Dapat sinolo na lang niya eh. Dapat yung Oo. normal na lang na Natry mo na mag-grab share? Ay, nakwento mo dati. Sure. Yung may Alin yung yun? may mali yung pick up point niya tapos siya pagalit. Oh, grab share ba 'yon? Or baka Uber pa Or din? Uber. Basta parang gano'n. Hindi ko na And- maalala din. Wow! Ang tagal. Matry nga ulit ang mga grab share kasi Matry nga ulit medyo mas mag-grab. tipid-tipid yan eh. Anyways, salamat Lemon Square. Thank you, Sa Lemon kwento mo. Square. Yan, mag-ingat sa ating mga ka-share sa Grab. Sana mga crush lang, 'di ba? Pwede Ay. 'yun, pero yung mga ganito, scary. Correct. Anyway, and another one. Hello, G-Boys. It's me, Chicken Godzilla. Para po mga puro pagkain. Dahil nabasa nyo ang aking naunang submission, ito na ang aking promise na entry kung paano ako nabudol ng aking ex-boyfriend. Ay. Anyway, disclaimer muna, this is just my side of the story. So, kung mapakinggan man to ng ex-BF ko dahil na-introduce ko rin ang Cripsilog sa kanya. Siyempre, Hala. entry ko to, kaya dapat nasa akin ang simpatsya ng mga listeners. May pagbabanta. Gulo to. Sa akin kayo kumampe. Ayan. Nako, 2 listener, magkaaway. Nako, tingnan natin. Cheka, by the way, magiging mahabang entry na to. So, kayo nang bahala. Kaya nyo yan. Kaya, most of my friends don't know this side of the story of our relationship. And unahan ko na kayo. Pinalaki ako ng Cripsilog. Pero minsan, nagiging tanga din tayo. Lalo na kung 6-footer na moreno. Ay, iba Labo naman na. yung profile niya. No? Moreno. Ganyan. Okay, for context, I met my ex-BF, let's call him John na lang po for the story, online during the pandemic. We're both 19 during that time, pero 1 year ahead siya sa akin sa school. We've been together for almost a year and a half. John, for me, was the perfect boyfriend. He's caring, sweet, masipag sa gawaing bahay, etc. He spoils me too a lot. Lagi nagpapadala ng food, we go to expensive dates, gives me a lot of gifts. Lahat ng gusto ko sa lalaki nasa kanya. Or so I thought. Ayan, negative na yung picture nilang dalawa. Nag-invert. Part 1. John ka ba talaga nag-aaral? Ay, oh. When we met, John told me we study sa same university. Pero months later on, he told me na nag-transfer na siya to another university kasi siya na raw ang magpapaaral sa sarili niya because he is not in good terms with his family. May ilang loopholes na ako na-discover this early pa lang of our relationship. Una, hindi lumalabas sa database ng Univ ko na at some point, may naka-enroll na John at naging Facebook friends kami mga September pa lang. We started talking around January. May DP blast na siya ng current university niya. Ano yung DP blast? Ano yun? Hindi ko alam yun. Let us know. Use #CripsilogES. I confronted him about this and he insisted na totoong nag-enroll siya sa university ko but di niya natapos ang isang SEM because he has to transfer na nga. He even told me na kaya siya irregular sa university niya is because na-credit nga yung ilang units niya from my university to his current university. Which is parang imposible naman ata because paano makikredit kung hindi mo natapos yung SEM, di ba? True. Correct. Siyempre, di ko naisip to at that time. Kaya nga, may mga next parts pa. Ayan. Part 2.
ang kotse na di napicturan. Okay. Nag-grab si John every time na pumupunta siya sa amin at tuwing lalabas kami. Ilang beses niya na rin nabanggit na gusto niya na bumili ng sarili niyang kotse. I'm confident naman na kaya niya based na rin sa kinakwento niya na naipon niya sa mga side hustles niya. Kunyari, Axie, stocks, investing. Nako, Axie. Sell niya. Good luck. Anyway, how these things work, kaya paniwalang-paniwala ako when he told me he earns around 6 digits per month from this. Isang gabi, nag-uusap kami about sa mga kotse, then bigla na lang niya sinabi na nakabili na siya ng brand new Montero. Wow. Commodity. At dahil gusto niya ng dialogue, etong sa inyo, dialogue. Ayan. Alin ka dyan? Ako si Me, ikaw si John. Okay. Ikaw si Jowa. Ay, di mo pa alam, nakabili na ako ng kotse ng isang araw. Ay, ang bilis naman. Bakit di mo ako sinama bumili? Nagpasama ko kay Papa, bumili na kami. Sayang kasi yung promo. Patingin naman ng brand new car mo. Naiwanan ko kasi phone ko nung bumili kami. Wala akong pictures eh. Ay, ganun ba? Di, bukas na lang, patingin ako Dadalhin pa ni Papa bukas sa casa, papabihisan daw niya. Siya na nga magbabayad para mas lalong gumanda. Oo, ako na ang tanga, pero naniwala ako, dear Charo. Days passed, wala pa rin siyang sinisend na pictures ng kotse, kahit gulong, wala. Lagi siyang may rason, kesyo nasa casa daw, gamit ng tatay niya, dinala sa probinsya. But despite this, he told about his brand new car to my mom and our relatives. My cousin even volunteered na samahan siya mag-break-in ng kotse niya kasi yun ang lagi niyang excuse kaya di niya magamit papunta sa amin dahil hindi pa nga daw nabe-break-in yung kotse. Okay. Months passed, isang beses pumunta kami sa bahay nila para ibigay mga pasalubong from our recent trip from my province. Pumunta siya sa likuran garage ng bahay nila and he told me, ay, andito pala yung kotse ko. And I got excited. Shit, ito na. Car reveal after months of him talking about his new car. Minsan di ko nakita kahit picture. So I asked if pwede ko ba masilip. Nasa sala na ako nito. And he replied, ay, hihiramin daw ni Papa. So again, na-disappoint na naman ako. OMG, pag naalala ko to, tangang-tanga ako sa sarili ko. Like, girly, ano ba? Siya may sabi doon. Part 3. Ang kondo sa QC na di napupuntahan ng Grab. Okay. Fast forward. may limited face-to-face classes na si John, samantalang ako pure online pa rin. Kaya napapadalang ng pagpunta niya sa bahay. He told me na nag-i-stay siya sa mag-isa sa kondo na nabili niya na walking distance lang sa current university niya. One time, he invited me to go to his condo para mag-overnight. Pagkarating sa condo niya, I immediately noticed na may family picture ng friend niya sa desk. He told me na he's staying nga sa condo ng friend niya na yon while the friend is abroad para may maglinis ng condo. John told me na mas okay na rin sa condo na yon dahil ang condo niya talaga is di mapupuntahan ng Grab or any transportation at delikadong lakarin. Dahil nga raw liblib. Liblib talaga. At maraming mga holdapper at kidnapper sa labas ng condo. Alam mo yung mga nakaabang sa lobby, mga kidnapper at holdapper. Kidnapper talaga. Kaya bawal puntahan. Doon ko na-realize na he has always been lying about condo niya dahil na-recognize ko yung interiors kapag nagbi-video call kami at sinasabi niya nasa condo niya siya, parehas lang doon sa condo ng friend niya. Ilang beses din ako nagpabalik-balik pero doon niya ako lagi dinadala doon sa condo ng friend niya. Nung nakabalik na yung friend niya. Kesyo na ibenta na raw yung condo niya dahil nga liblib at lumipat na siya sa same condo sa friend niya. Pero doon pa rin kami nag-i-stay sa condo ng friend niya. Dahil nga daw di pa furnished yung nabili niya doon sa same condo na yon. Part 4, heart surgery. Ang dami naman. Ay, nako. Hindi ko sinasabi ang dami ng story. Ang daming ni ex-boyfriend. Ayan. This is after we broke up na. After months of no communication. I greeted him on his birthday. Kasi greet.
Napalong in? Ano? Sa akin, all goods naman kami. Okay na ako. Wala na ako sama ng loob. So, I sent him a birthday message. Later that day, he asked me if we could have dinner. To which I accepted. Kasi, hello, sinong aayaw sa libre? Cheka. We had dinner. And I took the chance to confront him for one last time. Kung totoo ba lahat ng mga kinuwento niya sa akin. And guess what? Pinanindigan niya lahat ng mga sinabi niya. Tangina, natauhan ako. Kaya sobrang fucked up lang na isipin na may mga taong sobrang paniwala with their lies na even kahit wala na siyang kailangan patunayan sa akin. He still insists na never siya nagsinungaling sa akin. Later that night, he told me na baka di nga siya aabot sa birthday ko dahil nagpa-medical na daw siya first school na may nakitang butas sa puso niya at kailangan na siyang opera ng may very small possibility na maging successful pero is willing to take the risk. Maliit lang yung chance na mag-successful yung surgery. Ganon. He told me na yung operation niya ay sa birth week ko kaya he took the chance to meet up with me para wala siyang regrets. Ay, classic Pinoy teleserye. Bago siya umuwi ay nanghiram siya ng 3K dahil wala na raw siyang pera at di na siya makapag-withdraw sa bangko dahil Friday na noon at passbook lang ang meron siya. Sarado na. Mga alas 5 na to eh. No? Dinner na eh. Dinner na. He promised na he would pay me back ng Monday pero yun nga lang, ilang buwan na lumipas, wala pa ring 3K na nagbabalik. In his defense, diba? Baka naman Monday next year, diba? Hindi mo alam. Hindi mo na-specify, sabi. As for his surgery, a week later, nung surgery ko, in-stalk ko siya sa FB niya and even his relatives, baka this time nagsasabi na siya ng totoo, di ba? Well, mukhang nag-e-enjoy naman sila ng kanyang pamilya sa kanilang bakasyon sa probinsya. Anyway, G-Boys, it's almost a year since we broke up. Kapag ikukwento ko lahat ng kasinungalingan ng ex ko, baka maging solo episode ko na tong slide. I'm dating somebody now. Finally, passenger princess na ako sa totoong kotse at fully paid. Wow, fully paid siya. My SO knows everything at pati siya naiinis sa katangahan ko at excited na siyang marinig ito sa slides niyo. Well, aminado naman ako na naging tanga ako pero at least natuto na ako. If may magtatanong, yes, I did try to confront him about his lies and made up tales pero every time na may doubts ako sa kanya, i-gaslight at i-manipulate niya ako into thinking na hindi ako marunong magtiwala sa kanya. Ay, pwede. Na, kulang daw ba ang pagmamahal niya sa akin para di ko siya pagkatiwalaan? It's fucked up. Walang perang tutumba sa emotional at mental damage ng relationship na yon. I guess yung mga material things na and pang-compensate niya sa kung paano niya ako nabaliw and doubted everything during the relationship. Siguro ang silver lining ko na lang sa kwentong ito ay maraming ginaslight at minanipulate ang mga ex nila pero hindi lahat ay nireregaluhan ng 12.9-inch iPad Pro 5th Gen 256 gig with Apple Pencil 2nd Gen. Deserve. Ay! Bakit may iPad Pro? Buti ka pa. Sorry, napahaba. Chicken Kumubra Godzilla. naman pala. Wow. Thank you, Chicken Godzilla. Thank you. Alam mo yan nga din yung tatanong ko kasi nga sinabi niya na i-spoil ka din po in some way. Nade-date ka sa mga expensive keme pero meron siyang mga ibang bagay na hindi na makatatahanan. Oo. Pero bumabawi nga siya do sa mga date at eto apparently iPad Pro with Apple Pencil. Ako naman natawa ko dun sa part na nag-dinner sila para i-confront niya sa mga kasinungalingan. Pero nautangan si ate. Ganon ka-smooth si kuya. Oo, baka naman. At may excuse siya kung bakit di siya makakapag-withdraw. Passbook lang meron siya. Nandun kayo para i-confront siya at dinideny niya lahat ng kasinungalingan. By the way, meron ka ba dyan? Para gumawa pa ng isa pa, di ba? Sadyang mabait. May isang kasinungalingan pa. Pero yun, sadyang mabait lang si ating... mabait si ating Chicken Godzilla. Diba?
Ay, wait. Di ba Naku, nakikinig din? Oo nga, Nakikinig din si kuya. boyfriend. Pakinggan natin ng iyong side. Saan ka ba Nako. talaga nag-aral? Nasaan ba ang iyong Montero? At nasaan ba tong kondong hindi mapuntahan? Yes, nako, At, XBF. If you're listening, ano yun? at buhay ka pa ba after ng heart surgery? Oo, ayan. Hmm. XBF. Alam mo, bukas po ang Cripsilog sa panig nyo, di ba? Para, Ating alam mo yun, tanggapan. basagin nyo na yung ang katahimikan nyo. Hindi Di ba? Diba? Sumagot ka kaagad. Ifa-fast lane natin habang fresh pa sa Fast lane memory. natin to. di ba? Oo. Para, di ba? Makita natin yung side nyo, di ba? Correct. Salamat. Malay nyo, makapag face-to-face pa kayong dalawa. Alam mo yung, baka naging tulfo na tayo dito. Andito silang dalawa, no? Magkausap, di ba? Naharapan nila, ganyan. Sige, ini-invite din namin kayong dalawa, di ba? Kung gusto nyo magpatago, lalagyan natin ng silhouette. Di ba? Sa likod lang yung ilaw. Invite namin kayo for an episode. Sige. No, salamat. Next. Okay. Hi again, mga sir. It's Payna Colada again. I'm back with another story. Since grabing boredom ko ngayon, napapaisip ako kung may mga past experiences na ako na worth sharing. Ben, ang magbabasa na nga lang. Yung kwento ko tungkol sa recurring dream ko since childhood. Na-trigger lang to kasi after ilang taon, nananaginip ulit ako nito mga ilang araw na nakaraan. Baka dala ng stress. Sa panaginip ko na to, yung location pati ang ancestral house ng mother side ko. Bahay to ng lola ko at lolo ng mama ko. Yung itsura ng bahay na to, yung gaya ng mga sinaunang bahay na mataas na gawa sa kahoy at may mga kapis na bintana at may siwang sa ilalim bago to ma-renovate noong 2020. Okay, so sa panaginip ko, first person perspective, kaya para siyang nasa VR game ka. O, take note, panaginip to ha. Baka last time na nagbasa ako, kala ko totoo panaginip pala. Nasa sala ako, gabi nito at naiilawan lang ng liwanag galing sa mga kandila na nakapaligid. Sa sala na to, sa kaliwa yung main door, sa kanan kwarto, sa likod ko hagdan papuntang second floor. Sa harap ko naman ay doorway papuntang kusina, pero dilim lang sa kusina, walang maaninag, kahit yung mga kandilan nakasindi. Parati akong hinihila ng kung ano papunta sa kusina, tsaka may mga boses ako narinig na bumubulong sa akin na hindi ko maintindihan. Naglalakad ako nun paunti-unti habang inuunat ko yung kamay ko papunta sa dilim. Sa punto na panaginip na to, pag naaabot na ng kamay ko yung dilim sa kusina, makakaramdam ako na may kagahagat sa buong braso ko o bigla akong lalamunin ng dilim. May gising ako bigla na ang lakas na pintig ng puso ko, tas may tingling sensation sa braso ko na kinahagat o inuunat ko sa panaginip ko. Minsan kaliwang braso, minsan kanan. Pero parating ganun yung scenario. May unting pinagkaiba lang sa ilang beses na nangyari yun. Minsan may kasama ako ng mga kapamilya na di ko kilala sa sala. Nagkakantuhan at may di ako makita na may nagyaya sa akin papuntang kusina. Minsan, andun kami sa sala na nag-attend ng lamay. May maliit na karton na nasa baba ng hagdan. Doon daw nakaburol yung namayapang na kababatang pinsan ko. Anak daw ng pinsan ng mama ko. Deformed yung ulo, kaya parang nakabonet yung hugis ng ulo niya. Isang iteration naman nito ay may mga bata na di ko kilala ang hinihila ko galing sa labas ng bahay papuntang sala, tas laro daw kami sa kusina. Ang vivid ng panaginip na to at every time na nanaginip ako nito, ang sama ng gising ko. Di ko alam kung na-associate ko tong scene na to ng bata pa ako kasi di ko mapigilan na matakot pero at the same time, ma-curious sa lumang bahay na to. Dito din kasi namatay great-grandparents ko dati, pati yung kapatid ng maternal grandmother ko. Lahat sila namatay dahil sa sakit o katandaan. Nung nirenovate to noong 2020, wala naman ako nabalitaan ng mga dark secrets tungkol sa mga bahay. Baka sadyang ang overactive lang ng imagination ko nung bata ako at nadala ko pagtanda ko. Anyway, that's my story for this slide. Sana magka-dream interpretations app kayo. Anong interpretation mo dun sa panaginip? Ay, hindi ko alam kasi hindi ako nag-interpret ng dreams. Pero, malaking factor nga doon, yung feelings mo after mong mapanaginipan yon. Napakinggan natin yan sa sa Philippine Campfire Story kasi meron silang dream interpretation episode doon. 2 parts yun. So, marami kang matututunan doon. Yun nga, na isa kang nalaman ko doon is that aside from the dream itself, yung emotions mo during the dream din, malaking factor yon para ma-interpret ng maayos kung ano ba nangyari. Tungkol saan ba tong panaginip mo na to.
Ayan. Yung kusina, what if may something doon na nag-a-attract sa'yo? Tapos, ano siya sa panaginip. Imbestigan nyo nga yung kusina nyo. Tas recurring din to, no? Oo eh. Laging doon siya pinapapunta. Baka may nakalibing doon. May something. May madidiscover ka. Alam mo yung parang yung horror movie, yung Asian horror movie. Yung, yes, nakakatakot siya, pero eventually, pag inimbestigahan mo, may malalaman kang, humihingi ng hostisya, mga ganyan. Tibagin mo yung sahig. Oo. Ang kusina niya. Nandun siya. Oo. Or may treasure. Ay, may parang gusto nakalibing. natin yan. Na iPad 12-inch. 5th gen with Apple Pencil. Wala nangyari sa'yo. Ba't nawala ka? Wala si Glenn. Ako ba nawala? Ba't nangiiwan ka, kids? Teka, hello? Naririnig mo ba ako? Text nga. Glenn. Oh, Narinig mo ba ako? Ayan. Yes. You're back. Pero ayun, we're back. Okay. Ayan. Pero yun, iPad with Apple Pencil lang nakalibing. So, why not? Diba? Ini-spoil. Salamat, Pina Colada. Thank you, Pina. Hello, and another one. Hi, G-Boys. Bigla ako nabuhayan nang nakita ko nang ayos ang picture niyong dalawa. Anong ayos? Anong picture yun? Kaya, kasi I sense na parang for some reason, I met you two in person before nung di pa kayo nagpa-podcast. Nakita yung picture natin. Sa Enchanted Kingdom to at yung mga pinsan ko ay too chicken to join me sa ride na mataas. So, ayun, mag-isa akong pumila. Nung pumila na ako, I was just minding my own business. Tapos, may dalawang couple na grabe mag-PDA. Kissing, necking, ganun na yung ginagawa. Grabe daw eh. Like, hello, this is an amusement park for children and adults, not an amusement kemean. Anyway, need na din ko ng time na yun, nalinisin yung cellphone ko kasi nalagyan ng malagkit na sauce sa screen. Gustong-gusto ko sabihin yung sauce. Natutuwa ako. Pag kumakain ako sa yaw-yaw, gano'n. Yung sauce po, yung caramel. Yaw-yaw. Gusto ko kasi. Ang sarap sabihin. Hindi ka ba na-enjoy sauce? Diba? Okay lang. Soy sauce. Ayan. Nakasabit na alcohol owned by this guy. Oh, are you ready for this? I think ikaw yun, Kuya Glenn. Ikaw daw yun nakatapon ng sauce. Oh. Hindi yung alcohol. Yung alcohol. May nakita akong ibang tao. Ikaw yung may alcohol. I think ikaw yun, Kuya Glenn. So, I shamelessly approached you along with your other companion. Guess who? Gideon. Convo went like, okay. Me, Glenn, Gideon. Naku, sige, ako na lang si Me, tas ikaw si Glenn. Excuse me po, Kuya, pwede po bang makahingi ng konting alcohol? Sige, ito. Thank you po. Grabe. Grabe na yung dalawang yan. Parang sila lang. Kulang na lang kama. Ay! Talaga. Nagpi-PDA. Ako na. Kasi nagpi-PDA. Tayo ba? Tayo ba yung nagpi-PDA? Hindi, ibang tao. Iba? Okay. Game si Gideon na. Napansin ko nga eh. Di ko na nga. Pansin ko nga eh. Hindi ko na nga lang tinitignan. Hindi ba po? Hoy, wala ka ba mga kasama? Meron po. Pero duwag sila sa ride na to. So ayun, solo lang ako. Ay, bakit di ka sumama sa kanila? Si Gideon yun. Gusto ko sinasabi ko si Gideon. Medyo boring trip nilang ride, pang bata. Okay, be. Balik ka na sa pila. Tung batang to, number 1 sa noisy. Pag naglilista sa blackboard yung kaklase niya. Ako po talaga yung naglilista. Hanggang sa nagdaldalan na. Nagdaldalan na. OMGG, boys. Di ko alam kung iyon talaga kayo, pero bigla na lang naalala ng brain ko, that was 2016. Shit.
Anyways, yun lang. Kung may naalala kayong madaldal na 16 years old noon sa Enchanted Kingdom last summer of 2016, ako yun. So, may naalala ba kayo? Baka kasi kahawig nyo lang at kaboses nyo lang. Pero yun, thanks for reading this far. Love y'all, sabi wala naman siya sinabi. Pero okay lang siguro, no? Ni Clar. Clar. Hmm. Hindi kami yun. Kasi Ay, oo. 2011 pa ako pumunta sa Enchanted. Oh, ang tagal ko na rin din. Akin 2014 siguro, yung last Enchanted ko. Pero gusto ko balik, sige, sometime. Sa Doon na sa lang tayo Express Lane, gusto ko. I'm here at the Express Lane and not with the impoverished kind. Ay, grabe. Hindi, TikTok sound yun. Impoverished. Dire-diretso ka, ayun. Pero hindi kami. Pero ang galing nito, no, yung if ever may nakikinig ba sa atin na na-meet na natin before, may chance na meet up before, bago pa tayo mag-podcast. Tapos nakikinig. Ay, makakilala natin. Huwag i-accept na sa mga kakilala natin. Feeling ko naman. Ang galing siguro makalat pala tayong video. Ganyan. Ay. Napaisip. Panood ko na siya dati. Nasa nasa Asian Telekeme. Teleport na. Uy, nakita kita sa Asian Telekeme. Oo. Nagbabayis ka doon. Anyway. Salamat, Ay, salamat, Clar. Oo. Pero yun, di kami yun sayang. Ilibre mo kami ng Enchanted para gawin natin yung Kita-kita na lang tayo doon. Oo. Okay. Next. And another one. Okay. Walang intro-intro. 3 kami magkakapatid. Anak ko yung panganay. Yung 2 kong kapatid, paraging nag-aaway. Minsan seryoso, madalas hindi. Ang hilig nilang maggantihan. Yung kunwari, hinampas yung isa, di pwedeng di gaganti yung isa. Tapos gaganti na naman yung isa, pabalik. Dahil dyan, matagal matapos yung rambulan nila sa bahay. Ay. One time, di ko alam kung anong trip nila, pero naggagantihan sila sa panggugulo ng mga gamit sa kwarto ng isa't isa. Naka-work from home kami lahat nun, so lahat kami may kanya-kanyang setup ng workstation sa kanya-kanyang kwarto. Yung kapatid kong pangalawa, tinanggal niya sa saksakan yung monitor ng kapatid ko, tas nilagyan ng tape yung ilalim ng mouse. Ang ending, na-late login yung kapatid kong bunso sa work. Ay, shit. Loko-loko. Since ayaw magpatalo ng kapatid kong bunso, eto ang ginawa niya. The next day, hinintay niyang umalis sa room yung kapatid kong pangalawa, tapos kinalas niya lahat ng cable na nakakonect sa desktop. Inalis niya yung keyboard, mouse, headset, internet cable, pati monitor na din. Tapos tawang-tawa siya na pumasok sa room niya. After a few hours, napansin na siguro ng kapatid kong bunso na walang reaction yung kapatid kong pangalawa sa ginawa niyang katarantaduhan. So lumabas siya at pinuntahan yung kapatid ko sa kwarto. Tapos nakita niya na mapayapa lang itong nagtatrabaho. Sabi ng kapatid kong bunso, di ka na late? Ay. Sige. Tapos sabi ng pangalawa kong kapatid, hindi. Bakit? Sabi ng bunso, kinalas ko yung PC mo so bano ka. Ay. Tapos, ayan. Tapos sumagot yung boyfriend ng kapatid kong pangalawa na andun din sa room that time. Hala, ikaw pala nagkalas ng PC ko. Ako yung na late. Ang malala dito, bagong BF to ng kapatid kong pangalawa, di pa namin siya ka-close. Nagstay lang yung BF niya sa house namin nun kasi inabutan ng lockdown. At dahil na late siya, di niya nakuha yung attendance incentive niya sa work. Shit! Oh no. So mamatay-matay yung kapatid kong bunso sa kahihiyan. Shit. At dahil doon, nalaman nung boyfriend kung anong uri kami ng pamilya. Ay. Ang tatanda na namin, pero ang dami pa rin namin bloopers. Yun lang, G-Boys. Kwento ko yung iba next time. Love you. From Martian. O yung, alam mo, nakakatuwa nga na yung ganitong relationship ng magkakapatid, yung nagbibiruan pa din kayo. Ganyan ba sa relate si Glenn. Oo nga. Hindi nung bata-bata siguro. Ngayon hindi na masyado nung bata. Bakit? Busy na kayo? Kami. Busy na kami. Ako nasa kwarto lang, ganyan. Ay, magawang kababalaghan. Narinig na lang nag-speaking in tongues. Nag-roleplay ka minsan, ganyan. Oo.
Ayan. Pero ngayon, wala na. Ikaw ba, meron ka bang somehow nararamdaman na regret or inggit ba? Na parang naisip mo ba na Mm. sana may kapatid ako? Wala. I'm so happy. Ano kayang feeling, di ba? Kamukha mo kaya siya? Yung gano'n, Wag na. nagbibiroan din ba kayo? Wag na siya. Oo. Masaya na ako. Masaya na. O, sige, ikaw bahala. Masaya bang may kapatid? Masaya. Masaya naman. May kapatid. Nag-isip. Nag-isip ng matagal. Ah. Hindi masaya, oo. Kasi parang may kasama ka, katulong mo, ganyan. Tapos kabiroan mo pa. Diba? Hindi naman pala ang Parang, katulong naman pala ang gusto mo. Katulong. Hindi parang support system mo, ganyan. Yun yung ibig ko sabihin. Correct. Tapos Ayun. Thank you, magkakampihan Marcia. kayo against sa magulang. Isa, o kaya sa isang kapatid, ganun, kampiyan. Kaaway niya yung isa. Ayun. Anyway, thank you, Martian. Thank you, Martian. Ayan. And another one. Ako ba ulit? O hindi, ikaw na? Ako, katatapos ko lang kay Martian. Okay. Ginagaslight kita eh. Mm-mm. Ako ba ulit? O ikaw naman? G-Boys, OMG, after 1 year na ba to? Namiss ko mag-send ng entry, pero kasi natatakot ako. Ang mga 2 to 3 friends pala ako nakikinig din sa inyo, so natakot na makilala ako. At dahil dyan, papalitan ko ang nickname ko dahil sa kapraningan. Tawagin nyo na lang akong Perry Winkle. Anyway, ayun, shoutout pala kay Mrs. A dahil sa kwento niya sa slide 157, na-trigger din ako mag-send ng story. So, eto na nga, may ex din akong grabe naman kung mag-love bomb and sobrang clingy niya. College ako nito, nung una, okay pa siya. Kasi masaya pa na, ganyan. Everyday, hinahatid, sundo niya ako. For some people, cute yun. Sa akin, at that moment, hindi. Kasi parang gusto ko din minsan maggala with friends or alam mo yon, independence. Tapos lagi kaming magka-text. Tapos ito talaga. Every time na mag-aaway kami, hihingi ako ng space. Tapos any minute, nasa tapat na siya ng bahay namin. Ay! Umiiyak and of course, makikita yun ng parentals ko. Tapos ayun, papanik na ako, umuokay na lang talaga bigla kahit naiyak na ako. Naiyak na ako sa space talaga. Tapos magti 3 years na, sobrang hectic na talaga ng lahat, nadidistract na talaga ako sa pagkakaibigan namin. Gusto ko na talagang makipag-break, G-Boys. Pero nilalove bomb niya lang talaga ako at umiiyak, ganyan. Dumating sa point na nag-pray na lang ako na sana mangyari na lang or may someone na dumating na hindi ko naman jojowain pero someone na escape place ko, ganyan. Pero, ayun, may naka-MU din ako at nakipag-break na din ng tuluyan talaga. Pero syempre, lumabas na nag-cheat talaga ako. Pero hindi ko naman talaga ginawa din. And thankful ako kay guy na yon na dumating siya din para makaget over ako sa situation. Hindi pa natigil yun kasi every time magkakaroon ako ng bagong jowa is binubuli talaga nila sa Facebook. Sino sila? Sino yun ang bubuli? At yung mga friends ko niya talaga, pinagtutulungan ako. Ay, siguro yung ex-BF na to, yung clingy. Oo. Tapos pinagtutulungan ng mga friends ni clingy ex. Diyos ko, kesyo mabait daw yung friend nila, ba't ko daw niloko? Wala din daw akong pake sa 3-month rule. Ganyan. Diyos ko, naiiyak na talaga ako nung naalala ko yun kasi gusto ko na talaga magpa-restraining order. Char. Tapos malaman-laman ko before din pala maging kami, pinagpustahan lang pala ako ng friends niya na 1 week, magiging kami agad. Ay, sobrang toxic din ng friends niya talaga. Anyway, ayun lang, maybe I was immature back then talaga and having a hard time explaining my feelings. Pero kasi, kinakausap ko siya about certain problem na ayusin sana natin. Pero eto, pupunta siya sa bahay tapos sasoli niya kagat yung gamit na regalo ko sa kanya. Sasabihin niya sa akin kung paano kami nagsimula, hindi niya ako bibigyan ng concrete solution. Hindi ko talaga justify ang cheating. May mga tao talagang can't take no for an answer. Di ba? Like, need mo muna ng time and space, hindi bibigay sa'yo, pipilitin ka, ganyan. Tapos, sasabihin na nagpapabebe ka lang at baka kasi may mga ibang taon na napipilit sa ganun. Pero it doesn't work for everyone talaga.
feeling ko yung mga cheating talaga is yung ayaw mong kumawala sa current mo, pero at the same time, you enjoy the company ng iba. Gahaman yarn! Anyways, inulit ko. Like Mrs. A, nasa tamang tao na din ako at kada may problem ay pinag-uusapan namin with solutions ito at may actions din. Ayun lang. Congrats Mrs. A! Salamat G-Boys. Belated happy birthday Glenn. Advance happy birthday Gideon. Hahaha. PS, dun sa naka-MU ko, naggamitan lang talaga kami noon. Kasi siya rin, may kasabay din pala ako na nililigawan niya. At ako, side chick niya lang talaga ako. Chill naman kami, di rin talaga kami naging kami. Ayun. Sabi ni Periwinkle, tama ba? Ayan. Thank you, Periwinkle, sa story. Periwinkle. Nako, magsiaral nga kayo. Alam mo, cheating aside kasi alam naman niya at aware naman siya na hindi nga din magandang, it's not a good look for anyone. Pero, may mga tao talaga na yun nga hindi makapagbigay ng space and time kapag nag-aaway. Tapos kahit anong paliwanag mo sa kanila na parang ayusin yung problema, hindi sumusuot talaga sa utak nila. Ang alam lang nila is kung anong gusto nilang gawin. Parang, kaya nauulit yung problema. Kasi imbis na napag-uusapan at na-address, tapos hindi na maulit. I-bring up mo pa lang kung ano-ano na yung, kung saan-saan na mapupunta. Tapos hindi na naman siya maayos. Kaya pagka ganyan talaga, run. Ay, run the other way around. Ay, around? Hindi mo bumalik. Bumalik. Parang iniisip ko dyan, yung parang, hindi ko alam kung anong term traditional ba, yung bang parang susuyuin mo lagi. Kunyari, pag nag-away kayo, you ask for space. Pero ang naisip ko solution ay ano lang siya, parang gusto niyang magpasuyo. Tama ba yun? Yung magpalambing. Baka gusto niya lang magpalambing, kaya pupuntahan ko siya sa bahay niya. And then, hindi magets yun na iba na, hindi I need space. Kaya nga eh. Pero kasi yung iba naman, pag sinabihan sila ng give me space, give me time, para sa kanila, wala nang balikan from there. Lalo yung mga tinatawag na cool off, break up na din yun. Parang ganon. Na parang, kaya nagpapanik sila pag sinabihan na can you give me some space, give me time, ganyan. Kasi I see. Feeling nila, hindi na sila babalikan. Towards the end na yun. Oo. Kaya, ay mong kulang lang sa reassurances yung mga ganyan tao naghanap ng assurance. Pero di ba sinasabi natin lagi, communicate mo sa kanya, explain mo lang, pero may mga talagang ang hirap pagpaliwanagan. Yeah. So maging single ka na lang. Hindi. I think nasa tamang tao na daw siya, sabi niya. Meron na ba? Ayaw nga pala. Nakakausap sila, nag-uusap sila. They talk about the problem, their feelings, and they come up with a solution. Ang healthy, di ba? Ayaw natin yan. Healthy. Naku, baka may red flag yan, di mo palang na-discover. Uy, grabe ka naman. Hanapin mo. Hanggang maparanoid. Ang red flag? Ganun ba ginagawa mo pag sa relationship, hinahanapan mo ng red flag? Hindi ba parang, na kasi. Baka, ano kaya magiging problem namin? Ganun. Parang, saan kaya kami magtatalo? Or, sabagay, it's me. Sa simula, di ba? I'm the problem, I'm it's the problem. me. Sa simula naman, di ba, makikita mo na naman din yun, yung mga little clues kung saan kayo maaring mag-away. Kasi, ay, may ugali pala siyang ganito. Ganito pala siya. Okay. Nasa sayo ngayon, Ngayon, okay lang kasi honeymoon stage pa lang. Pero pag tumagal, cute pa, Pero pag tumagal, manggigigil na ako dito. Pag nanggigil pa naman ako, nangangagat ako. Paano mo nalaman yon? Ano? Alin? Anong nangangagat ng ano? Jada? Nangangagat ng ano? Ikaw na chika-chika mo dyan. Kaya pa ba one last? Mali-ikli lang. Ako na to. Teka, tingnan natin. Thank you, Periwinkle. Last story natin. Hi again, G-Boys. Kumusta kayo? Sana masaya kahit papaano. May codename na ako pero I'd rather not say. So please hide my identity. Since medyo sensitive yung topic, anonymous na lang siguro. Di pa nababasa yung nauna kong slide pero ito, nag-submit ulit ako. Na-trigger kasi ako dun sa last entry from slide number 159 where the creeper was
SA, SA'd, and at an early stage, and longed for it soon after. Medyo naalala ko yun. I Oh. had the same experience with the same pattern. Nainis ako na yung bad memories yung naalala ko from my childhood. And the same with the previous creeper, I'm not necessarily traumatized by it. I think I even Ah. liked it then. At an early stage, na-expose din ako to sexual stuff kaya siguro I already have urges. Di ko na ma-pinpoint yung exact timeline pero naalala ko ang sequence na experience ko. Pre or post kindergarten, hala! Grabe, sobrang bata. Oh. Oh, trigger warning. Okay. Had momal sesh with two cousins in the same age and in different occasions. The other one included oral sesh na I didn't understand then. Note that I can't remember if I was SA'd before these events. I was just simply exposed. Grade school, uncle of my mom kissed me and groped my chest while I was sleeping in a room full of people. Grabe. Nakikifiesta kami nun sa province at sala lang ng kamag-anak kami natulog kasama iba pang mga nakikifiesta. Nagising ako and I remember liking it at that time, though I already know na mali yun. What traumatized me was when my lola approached me days after. Tinatanong ako kung may hiningi ba ako sa uncle na yun, which is yes, earlier that day, humingi ako ng pera sa uncle na yun para bumili ng snake and ladders na laruan. I told her and she blamed me na dapat hindi ako humingi, na dapat lumayo ako, na dapat wag ako makipag-usap doon. How did she know? My lola saw it while it was happening. Doon ako na trauma. Di naman sinabi ng lola ko sa parents ko, which is a good thing. Pero elementary kasi siya nito, di ba? Oh. May iba pang events pero di ko nakikwento. I hated myself for liking it. Growing up, malakas ang urges ko but I never acted on it with other people naman. I felt weird na para akong lalaki. No offense ha, cause feeling ko normal women don't have the same amount of urges as me. Now na mas naintindihan ko na, I don't feel weird anymore and it's normal. I wish there are more discussions on how childhood experiences or traumas affect our libido kapag tumatanda. How we're more sexually inclined. Sana din may tips kung paano i-educate ang bata sa ganitong mga bagay. Ayun lang. Looking forward to safer world for all ages and gender. Medyo far-fetched pero I know malay natin. Ayun lang G-Boys. Sorry na pahaba. Maraming salamat ulit sa buhay nyo. XOXO from Anonymous. Yes, Oh my Anonymous. God. Yakap. Grabe yung Mahigpit last kasi yun. story natin. May SASA involved niya. Pero, ayun. Yeah, agree ako doon sa sinabi niya na sana merong way for kids. Kasi 'di ba, alam mo naman hypocritical tayo na alam mo yung ayaw ng sex ed, mga ganyan sa school. Pero hindi naman natin maalis na maraming cases ng sexual abuse lalo na sa mga bata. And iba yung effect niya sa atin, 'di ba? Kaya nga. And sana, alam mo yun, na-educate tayo on how to properly deal with it. I think meron ngang kinalaman meron ba? Hindi ko rin pala sure. Na Yung kung ano yung mga yung exposure mo nung bata ka affects how you are sexually, di ba? today, As an adult. feeling ko din. Parang narinig ko na yan kay Dr. Margie Holmes. Pero feeling ko nga, yung mga, kung saan tayo na-expose nung bata tayo, it determines how open we are later on sa mga bagay-bagay. Which is not necessarily A mali. bad thing. Pero syempre, as much as possible, ayaw natin yung mga bata sana na, diba, ma-expose sa gano'n. Kasi parang, just thinking about it, parang, nakakaawa. Tsaka baka kasi i-take advantage ng mga iba, di ba? Knowing na pag bata yung gano'n. Ako din naman na-expose at an early age. I think nakawento ko na to, di ba? Yung sa comics ng yaya ko. Ay, taga si Yaya. Pero, yun. So, I'm not sure how... I don't think there's anything wrong naman yata with me. Pero, hindi ko sure, no? Kami magsasabi. Pero, ayun. I'm a good catch naman. Bio sa Grindr. Good catch. Ganyan. Hindi ko nagsasabi. Pero yun, Ayun, agree din tayo kay Anonymous na sana somehow merong ways yung mga bata to learn on how to deal with it, 'di ba? With
mga ganitong pangyayari. Oh, Kasi siguro, ayaw natin na baka in the paging adult nila, maging sila yung mga perpetrators na, 'di ba? Kasi 'di ba yun yung sinasabi nila, kung ano yung mga naranasan mo as a kid, maaring gawin mo pagtanda mo. Tapos doon naman sa part na sinasabi niya na parang nainis siya sa sarili niya dahil nagustuhan niya, I think baka, syempre bata ka noon, hindi mo pa alam noon kung ano yung magiging repercussions nun sa'yo. So parang baka yung pagkagusto na sinasabi mo was just your Physiological body, keme lang. parang response lang ng katawan mo sa mga bagay-bagay. Pero hindi pa lang siguro na-explain sa'yo nun na ganun siya at na baka magkaroon siya ng effect pag laki mo later, na feeling ko naman kung napaliwanag sa'yo yun, baka hindi mo rin masabing nagustuhan. Magustuhan. Parang, True parang naman. yung katawan mo lang nag-respond. Ganon. Ayun. Sana. Pero we hope you are doing well now. Much better than before. So maraming salamat sa story. Thank you for kung sharing. meron man kayo na mga stories na pang Cripsilog na horror, true crime, budol, love crime, at kung ano pa, may slide into our DMs on Facebook, Instagram, or Twitter. We are Cripsilog. Yes, pwede nyo rin send via email, send it to creepsilog@gmail.com, or kung gusto nyong anonymous, you can use Curious Cat, just search for Creepsilog. Yes, maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin sa Patreon, PayPal, GCash. Nasa description po ng show natin yung information if you want to buy us ulam. You may also share the episodes to your friends. Let them know how wala akong maisip. Omnipotent Cripsilog is. Important. You might also want to support Bunks. Bunk. Cripsilog is part of Bunk Collective. Hanapin nyo na lang sa Spotify, nandun yung mga shows ng Bunk. Hello sa ating mga bunkmates. What up, bunkmates? And shout out to Kiko Patron. What up? Ay. Di pala. Patron sa Patreon si Hey Kiko. Shout out. Kiko Patron. Kiko Marathon. Natutuwa nga ako sa send siya lagi ng mga reels na mga nakakatawa. Si Kiko. Kiko Patron. Yun na pala yung last name niya. Sabi ni Bakoy Koy. Hi G-Boy. Si Bakoy Koy po to. Na-miss ko po kayong i-message. Pero consistent naman ako nakikinig. Medyo busy lang sa work. Pa-congratulate nyo na rin ako. Nakatuntong na rin ng 6 figures yung sahod ko after 10 years na panghuhuli ng mga fraudsters at terorista. Gusto ko nga sumama sa Trinoma this Sat, siguro last Sat. Kaso, first wedding ng 5th year anniv namin ni Joshua. First wedding at 5th year anniv namin ni Joshua. Next film viewing po ako sasama. Reacting po sa episode ni M. Cyanide, lalo doon sa nagkaroon ng dahilan na wag magpautang. Highest na pinautang ko is 20 PHP. Kasi malaki yung chance na hindi na yun bumalik sa akin. 20 pesos. Ayun lang, ako'y nakikinig lamang sa inyo at palagi nag-i-stop ng stories. 20 pesos. 20 pesos lang. Happy Bear Months. Hello, 13th month. Abangan ko pong ma-mention sa show na may iPhone 15 Pro Max na si Sir Kids. Nako, si Glenn ang abangan mo sa stories. Wow. Ayun. Ala na. Meron pa. Thank you. Thank you, Bakoy Koy. Sabi ni, ito. Hi po, pa-shoutout naman po from Saudi Jubail. I love your podcast, believe it or not. Lagi ko kayong pinapakinggan tuwing magbabiyahe ako pa office ng almost 1 to 5 hours driving and minamarathon ko yung mga episode nyo. Thank you sa inyong dalawa. More episodes, please. Yay! Thank you po so much. Paad din po. Shoutout sa wife niya na si Lucille May Banigoos at dalawa niyang kids, sina Mir and Miro. I think I said that correctly ba? Sorry, demanding start na po tayo, sir. Sabi ni JT Toriaga. Hello, JT and family. Kila Lucille, Mir and Miro. Sorry, sana nasabi ko ng tama. Ayun. Hello po sa inyo. Ingat kayo palagi. Hello. Ay, may babasahin din pala ako. May isang nag-ano sa atin. May nag-comment ba? sa... nakita mo ba yan?
Oo. Yung Ito. lola, Alam mo, si papunta na lola. nga din ako doon bago mo Ayan. sabihin. Ayun. So, Yun pala. it's a- Sige, go. I'm a 60-year-old Lola here in California. I just love you boys too much. I'm on my third run listening to your podcast. You guys make me lol while working. It probably make whoever is manning the CCTV wonder if I had lost it. I thank you all for all that you do for us, listeners and viewers. Much, much love. Sabi po ni Ruby Ortega. Hello po. Good Hello morning. po. Shout- Ruby Ortega. shout Hello, outs. shoutouts po. Thank you very much po sa pakikinig. Thank you. Sana po namin pupulot po kayong aral. Maraming salamat po. And sa lahat na nakikinig, ayun lang. So, see you on Monday for another regular episode ng Cripsilog. My name is Gideon. And this is Glenn. Mercy and compassion. And productivity, bitches. Buyers. Bye, mga focus. Ayan. Ayan. Inshallah.